Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Lunes, January 20, 2025. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa, kasamang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang! Narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Mahalaga ang papel ng Bureau of Internal Revenue sa pag-unlad ng bansa dahil itong nagsisilbing buhay at sigla ng pamahalaan sa pagpapalago ng ekonomiya. Alamin natin ang kanilang mga inisyatibo mula kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Commissioner, magandang hapon po at welcome po sa programa. Magandang hapon po at maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ang ginagawa natin sa BIR. Sir, sa noong 2024, ano po yung masasabi nating mga pagbabago o innovations para ma-achieve po natin yung ating target o goals? Marami tayong mga ginawang programa dito sa BIR. Unang-una na dyan na tiningnan natin, i-recognize natin lahat ng mga challenges at problema na kinakaharap ng BIR. So, unang-una na dyan na nakita natin na gusto natin na simulan din ang pagbabago sa ahensya mismo. Kaya naman ang sinigurado natin yung integrity and professionalism of the institution and employee ay binigyan natin ng diin. So, kaya nung unang taon pa lang din natin hanggang ngayon ay patuloy ang pagdidisiplina natin sa mga empleyado ng BIR. Dahil naniniwala tayo, napakaraming mga professional at magagaling at mahuhusay ng mga empleyado ng BIR pero nadudungisan dahil sa mga ginagawa ng iilan. Kaya naman tinututukan din natin yan at para mapakita natin sa mga taxpayers, sa mga kababayan natin na seryoso rin tayo dito pagdating sa trabaho natin. At pangalawa na tinutukan natin ay mas pinaganda natin yung services ng BIR. So nakatutok tayo dyan at kaakibat ng pagbibigay ng magandang serbisyo sa BIR ay yung pinaigting natin at recalibrate natin ang digital transformation ng BIR dahil magkaakibat din yan na pag napaganda natin ang digital transformation, mas na-automate natin ang mga proseso, mas nagiging transparent. So, sama-sama ngayon lahat yan at sinisigurado natin lahat streamlined yung processes, mas mabilis. At ang panghuli dyan, yung of course, kapag ang yung tatlo na yan ang inaasahan natin, tumaas ang voluntary compliance ng mga taxpayers. At kung hindi pa rin at talagang tax evader pa rin talaga, kaya pinaigting din natin ang ating enforcement activities. Kaya makikita nyo marami tayong mga nire-raid, yung mga kinakasuhan natin na mga malalaking kumpanya na talagang ang intensyon ay hindi magbayad ng tamang buwis. So lahat-lahat ng ito, yan ang nakatulong na sa overall, yan ang programang pinatupad natin para mas gumanda ang tax compliance at koleksyon ng BIR. Commissioner Weng, balikan natin yung sinabi ni Sir na yung una yung binabantayan yung mga empleyado. So ano pong ginagawa natin at meron na po bang, can I use the word na parusahan dahil sa pagbabantay na ito? Marami, no? Kaya nga nung nabigyan tayo ng recognition na ang BIR din ay maganda ang naging integrity management program at sumusunod tayo dyan. At pagdating naman sa mga naparusahan, again, nung unang taon pa lang natin, I think isa na tayo sa pinakamaraming na-dismiss at na-suspend ng mga empleyado ng BIR. At pangalawa dyan, yung meron din tayong napakulong kamakailan nung sa may Caloocan na nakita natin na talaga namang nanghihingi sa mga taxpayers na para ipakita rin natin na seryoso tayo dito at hindi natin tinotolerate itong mga ganitong bagay. So marami na tayong naparusahan and of course, yun din kasi gaya ng sinabi ko, ayokong nadudungisan itong mga iilang tao na to ang magandang ginagawa ng mga karamihan sa ating mga empleyado. So, Sir, kamusta naman po yung performance ng tax collection ng BIR noong 2024? Gaano po kalaki yung difference nito sa 2023? Ngayong noong 2024, ang sinet ng DBCC na collection target was 2.848 trillion at ngayon although tentative pa dahil may mga nire-reconcile pa tayong figures at magiging final yan ng mga unang linggo ng Pebrero. Pero ngayon pa lang sigurado nang nalampasan na natin dahil nasa 2.86 trillion yung nakolekta ng BIR. So compared dun sa 2023,
nagkaroon tayo ng increase na mahigit mga 13% increase ang nakolekta natin from 2023 to 2024. At maganda-gandang performance at increase ang nagawa natin from 23 to 24. Nabanggit niyo, sir, kanina yung tax evader. So sa 2024, ilan po yung high-profile cases natin at saka ilan yung na-resolve? Ngayon, marami tayong nasampang mga kaso sa DOJ at malalaking mga kumpanya ito. Involved ito sa, meron tayong nasampahan na kaso sa sigarilyo, meron tayong nasampang kaso sa mga vape products at meron din tayong sinampa dito lalo na sa mga gumagawa dito sa mga ghost receipts. Itong ghost receipts na to ay tinututukan natin dahil malaki talaga ang nawawalang koleksyon dito. So both dun sa mga buyers at mga sellers ng mga peking resibo na ito at pati din nakapagsampa tayo ng kaso sa accountant na tumutulong na gawin ito dahil kung wala naman yung mga accountants na ito-tolerate ang ganitong practice ay hindi rin nila magagawa yan ng mga kumpanya na gawin ito. So, madami tayong nakasuhan na dito at yung based sa na-file na natin ng 2024 ay mahigit 1 billion, mga around 1.7 billion ang estimated tax liabilities na nandito na nakasuhan na natin. Pero yung ibang nasampahan natin pending sa DOJ, pero meron na rin na nasampahan sa korte, especially dun sa mga ghost receipts na tinututukan natin. Marami dyan yung mga sellers ng ghost receipts at may mga buyers na rin ng ghost receipts at inaasahan ko na sa susunod na mga linggo ay may lalabas pang mga kaso laban sa mga malalaking kumpanya ng bumibili ng mga peking resibo. Interesting yung ghost receipts kasi kung meron nagbebenta, may nagpiprint. So, paano nyo binabantayan, sir, yung nakiki-coordinate kayo sa law enforcement? May regular checks ba ng mga imprenta? Tsaka yung tumatangkilik doon. Meron kasi nakikita rin natin na mas pinaigting din natin yung ating tax mapping na tinatawag. Kasi kaya rin naman natin nahuli yan. Nakita naman natin, laganap yan. It has been a common practice for more than 20 years din. Itong kalakaran na ito at hindi lang binibigyan ng pansin. So ngayon, nung nahuli natin yan nung simula ng November 2022 or December 2022. So kinasuhan agad natin yan at tinutukan natin lahat ng mga nakuha nating mga resibo doon at pinamonitor natin yung mga kumpanya na nagbebenta nito at yung mga buyers din, nakita natin yung database. At ngayon, syempre tinitingnan din natin, binibisita natin ngayon lahat ng mga establishmentong nag-i-issue nito para nako-confirm natin na talagang walang commercial transactions or wala naman talagang negosyo itong mga kumpanyang to except magbenta nga nitong mga resibo na to. At kung sino ang gumamit ng mga resibong ito ay nahuhuli rin natin dahil yan ang dinedeclare nila as support ng mga expenses nila at input tax nila. So, huling-huli rin. Kaya nga yan din ang siguro isang dahilanan kung bakit naging maganda ang koleksyon natin sa VAT. Dahil sa kampanya nating laban against ghost receipts ay nakita rin naman natin na tumaas ang naging compliance ng ating mga taxpayers patungkol sa mga VAT obligations nila. Balikan ko lang, sir, yung illegal vape products. Nabanggit ninyo na may mga nakasuhan na kayo. So dito sa mga nakasuhan na to, napasarado po ba yung kanilang establishment? Tapos ilan po ito? At ano pa po yung pagmamonitor na ginagawa ninyo para wala nang hindi na magkaroon ng illegal vape products at saka yung pagdating dito nun sa Pilipinas or yung pag-manufacture? Yes. Isa nga yan sa tinututukan natin itong vape, dahil panibagong industriya ito. Minsan, nung simula, ang ginawa natin is more on education para sa mga nais magnegosyo ng vape. Pero nabigyan na natin sila ng sapat na panahon at alam na nila na kinakailangan nilang irehistro to at magbayad ng excise tax patungkol sa mga vape products. Kaya mas naging agresibo na tayo sa pagre-raid. So nauna na dyan yung mga ni-raid natin ng mga warehouse na ang dami nating nahuli at yung pumunta na rin tayo sa mga retailers at lahat yan, buong Pilipinas, nagkasagawa tayo ng nationwide raid against mga illegal or illicit vape products. At mahigit almost mga 1,000 establishmento ang napuntahan natin nitong second half ng taon at ilang billion din yung estimated tax liabilities na assess natin dyan. So, itong mga gagawin pa natin, patuloy pa rin natin na gagawin ito at yung mga nahuli natin nung mga bandang December
ay piniprepare na rin natin yung mga kaso laban sa kanila. At so siguro ngayong first quarter, meron tayong sasampang maraming kaso laban sa mga illicit vape traders. Kaya naman siguro sana naman ay magsilbing leksyon ito na wag na nating tangkilikin ang mga illicit vape products. Kasi nung nagsimula tayo ng massive raid dito sa mga illicit traders na ito, ay ang ginawa nila, especially doon sa may mga establishments, ang dinidisplay yung mga compliant, yung may mga tax stamps, pero nakatago yung mga produktong illegal at nagbebenta pa rin. Kaya naman nung nalaman din natin yan, sinuyod talaga natin yan at hinuli natin yung mga nakatago. So patuloy pa rin ang gagawin nating aksyon laban dito sa vape products. I-follow up lang ako. Doon sa mga nakasuhan ninyo, meron po bang nakipag-settle or nag-ayos, sumunod, nag-comply doon sa dapat nilang sundin? Meron naman lalo na nung sa simula dahil kaya nga ngayon nung initial na enforcement activities natin laban dito sa vape, makita mo rin naman na sobrang laki ng tinaas ng mga product registration and importers registration sa aming ahensya. Ilang percento yung tinaas niyan. At mula siguro less than 100 or ang liit ng nakokolekta namin na excise tax sa vape, ngayon billion na rin na nakokolekta natin sa vape products. Kaya naman nakita rin naman natin na may mga nagrehistro at may mga nag-comply. Especially dun sa mga nahuli at yung mga ibang nahuli talaga dyan ay at saka yung mga ibang bagong pumapasok sa ganitong negosyo ay nangako na hindi sila gagawa ng illegal at sinusiguro nila na lahat ng vape products na ipapasok nila ay bayad ang buwis. So nakikipagtulungan sila at ngayon tumataas at maasa tayo na lahat sana ng mga importers at distributors na yan ay mag-comply para patas din ang laban. Alam natin, sir, na tuloy-tuloy yung efforts ng BIR to streamline procedures. So, in terms of digitalization, ano po yung mga nagawa natin for 2024? For 2024, ayan, ang maganda ang naging accomplishments natin pagdating naman sa larangan ng digital transformation. Dahil una na nga dyan, nung nakita natin na masyadong malawak at masyadong marami yung digital transformation roadmap na aabot hanggang 2030 ay nag-recalibrate tayo, pinabilis natin yung mga dapat matapos na ito. So ang naging accomplishment natin 2024 ay yung unang-una dyan, yung enhanced chatbot natin na Revi. Ang daming mga nasagot na queries niyan. Pwede rin kayong mag-lodge ng mga complaints dyan at lahat ng mga queries, ng mga simple queries, tin verification, tin inquiry, meron ng features ang chatbot Revi niyan at ang chatbot Revi ay nasa BIR website natin. At pati na rin yung BIR website, nilaunch din natin yan noong August 2024, nung aming anibersaryo, ay may panibago tayong BIR website na mas pinadali yung mga features niyan, mas user-friendly, mas madaling i-navigate, pati yung mga e-services na nandyan ay makikita nyo mas madaling ma-access. At yung isang pinaka-importante rin na nagawa natin ngayong 2024 pagdating dyan ay yung tinatawag nating ORUS or Online Registration and Update System. Although bangamat may mga konting glitches dyan once in a while, pero syempre dahil nagsisimula yan, hindi natin maiwasan na may mga konting aberya, pero yan ang birth pains din naman na tinatawag yan. Pero ang importante nandyan at ilang milyon na rin ang digital TIN ID na na-issue natin through online registration and update system. Kasi itong ORUS na to, dyan kayo pwedeng magrehistro ng inyong registration sa amin at makakuha ng digital TIN. Pwede rin kayo dyan na mag-update ng inyong registration at marami kayong ibang mga transaction na pwedeng gawin dito sa ORUS at para hindi na kayo pumunta sa aming mga opisina. Yan ang convenience na gusto nating iparating sa ORUS. At marami pang iba tayong nilalatag na mga programa at ngayon yun yung mga malaki noon na 2024 na naibigay natin. So sa mga nabanggit nyo po, paano po pinalakas ng BIR noong 2024 yung inyong collaboration and partnership sa multisectoral group para naman ma-improve pa yung taxpayer services? Nag-renew tayo sa mga iba't ibang sektor ng mga associations ng mga negosyante. Kasi naniniwala tayo na importante ang coordination at yung kanilang participation dito. Lahat ng mga taxpayers, lahat ng mga negosyante, dahil lagi ko nga sinasabi na ang collection target na naiaatas sa BIR
ay collection target nating lahat dapat, hindi lamang ng BIR dahil ang BIR ay taga-kolekta lamang. So yung collection target na yan ang sinasabi na kinakailangan natin malikom para sa benefit ng ating gobyerno at ng ating bansa. So yan kaya gusto natin ng panawagan kasama ang mga itong different sectors ng like PCCI, mga Management Association of the Philippines, lahat yan. At nitong 2024 may panibago tayong dinagdag na mga associations na gusto natin na kaakibat at katulong sa pagbalangkas ng mga patakaran din na ginagawa namin sa BIR dahil gusto rin naman namin na iparating sa mga negosyante na hinihingi rin natin ang opinion nila at tinitingnan din natin kung meron silang mga recommendations or comments kung papaano yung mga rules namin at memorandum circulars natin. Gusto rin natin na mapakinggan ang boses nila dahil syempre importante sa amin ang boses nila dahil sila ang pinaglilingkuran natin dito at gusto natin na kung ano ba talaga ang nakikita nilang mas mapapadali ang pag-comply nila as much as possible. Kung kaya naming gawin yan, gusto naming ibigay yan sa kanila. So, importante na pinapakita natin at pinapakinggan natin ang boses nila. Kaya nirenew natin yan at dinadagdagan pa natin kung sino-sino yung membro ng multi-sectoral partnership agreement natin. Sir, noong 2024, kinilala sa Freedom of Information Awards yung BIR sa pagpapakita nito ng transparency. How do you think na-achieve ito ng BIR? Unang-una, again, binibigyan natin ng importansya din ang itong freedom of information na ito. Lahat ng mga requests ng mga tao as much as possible, although without violation ng confidentiality ng under the tax code at yung data privacy. So lahat yan pinapakita natin na transparent. Yan ang gusto natin na mensahe na ipapakita natin sa mga kababayan natin dahil again, kung mas transparent ang isang ahensya na napapakita na talagang tapat sa tungkulin ang namumuno sa isang ahensya katulad ng BIR ay mas magbibigay tiwala ang mga stakeholders at of course magpa-participate at mas mapapabuti ang compliance. Kaya naman itong FOI na to ang pag-recognize sa amin na dito ng FOI ay malaking tulong din sa amin dahil naipagmamalaki natin ito na again, ang BIR ay very transparent sa lahat ng mga proseso at lahat ng mga impormasyon na pinoproseso ng BIR. At least maging inspiration ang BIR sa iba pang agencies. At saka napakahalaga niyan kasi syempre sasabihin ng mga taong bayan, nagbabayad ako ng buwis, gusto ko malaman kung saan napupunta yung buwis at yung syempre yung processes involved in yun nga sa internal revenue at saka kung saan napupunta yun. So bukod po dun sa mga nabanggit niyo, sir, ano pa po yung mga achievements ng BIR noong 2024 na gusto niyo ring dalhin sa 2025? Well, unang-una, ang isa pang pinaka-importanting achievement nung taong 2024 ay BIR lang din ang kauna-unahang implementing agency na naging 100% ISO certified pagdating sa mga frontline services natin. Minandato natin yan dahil, again, gaya na nasabi ko kanina, na importante sa amin ngayon ang pagbibigay ng napaka-magandang serbisyo at mahusay at transparent na serbisyo para sa mga taxpayers. Kaya naman minandato natin na lahat ng opisina natin, lahat ng district offices natin, lahat ng regional office natin sa buong Pilipinas ay mag-ISO certified. So lahat yan, ano ba ang ibig sabihin pag ISO certified ang isang opisina? Ibig sabihin yan, mas streamlined, mas transparent at mas maayos ang proseso at standard ang proseso na sinusunod ng BIR. Kumbaga ay sinusunod natin international standards. So yan ang pinakita natin. So ngayon, nung 2024 natin na-accomplish yan na lahat ay ISO certified. Nagkaroon din tayo ng yung Prime HRM na sa civil service. Diyan din natin na-accomplish yan. 100% ng aming regional offices, lahat ng mga aming opisina ay Prime HRM na. Ibig sabihin yan ay pagdating naman sa mga recruitment processes ay mas professional ang ating ginagawa. At of course, yung data privacy seal, pinapakita rin dyan na ang inyong impormasyon ay protektado at sinisigurado natin na hindi nagagamit sa mga maling bagay at protektado ang inyong data. So itong mga to ay nakatulong sa pagbibigay ng magandang serbisyo para sa ating mga taxpayers.
So, maasahan natin sa ngayong taong 2025 ay patuloy natin na i-improve ito at yung continuous recertification ng ISO ay gagawin pa rin natin para mas mapasigurado natin na standard at transparent at mas maganda ang serbisyo. And of course, yung digital transformation, patuloy ang gagawin natin din dyan dahil again, maraming problema ang nasusolusyonan pagka naayos ang digital transformation ng isang agency. Sige, himayin natin yung digital transformation maya-maya. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang iba pang mga pagsisikap ng Bureau of Internal Revenue para naman sa taong ito. Kasama pa rin si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon. Mabuhay! Uy, malapit na eleksyon. Nakapili ka na ba ng kandidato? Kung hindi pa, tara, kilatisin natin ang mga kandidato ng 2025 elections. Busisiin natin ang kanilang mga plataforma, background, track record, at alamin kung sino sa kanila ang talagang tutupad sa pangako at kung sino ang nagpapaikot lamang ng ating ulo. Know your candidate. Malapit na. Abangan! Dito sa PTV. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Para sa aming provincial networks sa PTV Legazpi, PTV Ilocos Norte at PTV Cotabato. Administrative and Sales Assistant. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, kasama pa din si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Commissioner, ngayong 2025, balikan natin yung usapin sa tax collection growth. Ano po ang target revenue collection ng BIR ngayong taon at paano po ninyo ito maipatutupad? Ang target collection na naiatas sa atin ngayong 2025 ay nasa 3.232 trillion ngayong taon na to. That's, I think, more or less nasa 13% increase from 2024's collection. So, again, ang gagawin din natin dyan ay ipagpapatuloy natin yung mga nagawa na natin. Yung mga, marami nga tayong nailatag na hindi matagal ang proseso. Kaya yung iba, yung short-term na nagawa na natin, na short-term improvements na nakatulong sa sa mga efficiency ng ating koleksyon sa paghahabol sa mga tax evaders. So yan, again, ipagpapatuloy natin yan. At of course, tututukan natin yung mga proyekto sa digital transformation na mas mapapadali pa, mas mararamdaman pa ng mga taxpayers ang improvement sa aming ahensya. Yung ating nagkaroon tayo ng parang workshop, at sinabi natin na bago matapos ang 2028 or sabi nga natin 2027 ang tinitingnan natin that the BIR will be highly digital and of course nakatutok pa rin dyan ng integrity and para naman na makapagbigay ng mas maganda pang serbisyo sa ating ahensya. So lahat ng mga babaguhin natin dyan sa mga systems ng BIR ay masusolusyonan na yung usual na reklamo sa amin na minsan ang reklamo lagong down ng systems pero lahat yan meron ng nakamapang solusyon. Kaya nga humihingi rin tayo ng paumanhin sa mga taxpayers na nakaka-experience ng mga aberya. Again, I hope that you bear with us. Pagpasensyahan niya po na muna natin ang prosesong ito dahil again, this is just birth pains pero makakaasa kayo na pagka fully implemented na at nakita na natin lahat yan maaayos at mararamdaman ninyo ang pagginhawa na pagtransact sa ating ahensya. Pagdating naman, sir, sa compliance ng taxpayers, ano naman yung tututukan natin this year? Pagdating sa mga compliance, again,
malaking parte ng compliance kasi minsan talaga, kaya ako, focus ko talaga is sa service dahil gusto ko simulan talaga sa amin na gusto namin na sinisigurado namin na mas mapadali ang inyong transaction. Kaya pagka nagawa na namin yan, again, kaakibat niyan yung aming ipapakita na seryoso kami sa paghahabol sa mga tax evaders. Kaya makikita rin naman natin na yung mga hinahabol natin, yung alam natin talaga na talagang hindi gumagawa ng tama, yung talagang may intensyon na hindi magbayad ng tamang buwis. At ang instruction natin, go soft on those trying to comply na nagkakamali lang. Kasi naiintindihan naman natin na ang usaping pagbubuwis ay medyo komplikado. So, pwede ka rin talagang magkamali innocently. Pero kapag napatunayan natin na talagang intention mo yan, katulad ng yun nga, sa vape product na alam naman nila na kinakailangan nilang irehistro yan at patuloy pa rin at in fact tinatago nila yung mga non-compliant na mga produkto nila. So kitang-kita mo yung intention na talagang wag mag-comply. Kapag ganyan ng talagang magiging tough din ang aming stance, kaya patuloy ang pagsasampa natin ng kaso. And of course, patuloy rin ang gagawin nating dialogo sa mga business communities para mapakita na ang BIR ay friendly at para magpakita natin na kinakailangan natin pagtulungan lahat itong pag-attain ng collection target. Gaano kahaba po yung proseso, sir? Kunyari, yung gaya na nabanggit nyo, meron talagang innocent din nagkamali lang o hindi nila alam, hindi sinasadya. Meron naman sinasadya. So, gaano kahaba yung preso to determine kung sinadya talaga? Matagal-tagal din dahil binibigyan din natin ng due process. So nag-i-issue tayo ng yung tinatawag naming letter of authority para ma-audit, matingnan kung saan ka ba nagkamali dyan at makikita rin naman natin yan kung lalo na kung paulit-ulit At may mga industriya na talaga namang hindi na namin hinihintayin dahil halatang-halata na yun nga minsan yung talagang alam naman natin na ghost receipts, yung itong sa sigarilyo, itong sa vape, lalo na yung mga nagmamanufacture na hindi rehistrado yung kanilang facilities. Dahil yan, halatang-halata na yan. So yun, talagang nag-a-assess kagad kami doon at nagsasampa na kagad kami ng kaso. Unlike yung mga usual audit, na talagang pinag-uusapan, tinitingnan kung ano ba talaga ang hindi mo dapat, ano yung mga hindi mo nabayaran. And hopefully, sa susunod, alam mo na kung ano yung mali mo at i-correct mo na yan para sa susunod ay ma-report mo na ng tama. Sir, pwede nyo kami bigyan ng detalye nitong Run After Tax Evaders o RAID program? Paano nyo po ito palalakasin pa? At saka, ano po ba ito? Siyempre, may mga maliliit, malalaki na mga negosyante na gusto ninyong habulin. At paano po yung detalye nito? Yan, isa yan sa tinututukan natin yung Run After Tax Evaders na yan. Mas pinaigting natin din yan ngayon dahil meron din tayong naging continuous tie-up and expansion doon sa ating sa Ateneo Math, yung tungkol dyan sa data analytics. Tinulungan kami niyan na nagkaroon kami ng MOA para ipakita rin. Una nating ginawa itong data analytics team na to ay una para lang sa fake transactions. Ngayon, ang ginawa natin ay in-adapt na natin siya para sa iba't ibang klaseng uri ng tax evasion. Kaya ginagamit natin lahat ng mga data na nakakalap natin para malaman kung sino-sino ba talaga ang hindi nagbabayad ng tamang buwis at para masampahan ng kaso. So, pinapaigting pa natin din yan ngayon. At lahat, whether maliit yan, malaki, especially yung mga malalaki yan, ay makikita natin na sa susunod na linggo, I hope, meron tayong mga makakasuhan na, meron na nakalinya. Balikan ko lang, sir, yung nabanggit nyo kanina, yung meron naman talagang inosenteng nagkakamali sa pag-file ng kanilang tax returns. Ang malaking bahagi kasi nito is yung tax literacy. So meron talaga mga tao na hindi nila alam yung batas, hindi nila alam yung proseso. So in terms of yung ating information drive at saka yung literacy campaign, ano po ang gagawin natin para mas maging maalam pa yung ating mga kababayan sa proseso? Unang-una, very active ang ating public information dahil ginagawa natin na active tayo again sa pagbibigay ng mga seminars, pag-coordinate, pag-attend ng mga business meetings with different associations para ipahiwatig yung mga ginagawa natin dito sa BIR at para tumanggap ng mga katanungan. At isa pa dyan, yung ginagawa natin na yung education sa mga college students pa lang, nagkakaroon kami ng educational tour para sa mga, kasi sa ibang bansa alam ko mga high school pa lang or doon pa lang elementary, binibigay na sa kanila yung konsepto man lang
obligasyon ng bawat mamamayan na magbayad ng buwis dahil kung gaano ito ka-importante at bakit itong ginagawa. So ngayon, kaya itong with our educational tours na maraming nag-signify at marami nang nagpupunta sa aming opisina para magkaroon nitong at malinawagan pa kung ano ang ginagawa ng BIR at ano ang importansya ng tax sa ating pamahalaan. So ipagpapatuloy natin yan at mas magiging agresibo pa tayo sa pagko-coordinate sa iba't ibang sektor ng lipunan, whether sa education, sa mga college students at pati na rin sa mga iba't ibang different business groups. So yan ang gagawin natin. So bukod po sa mga negosyo, no, sir, meron tayo kasi panahon ngayon ng bayaran ng real estate tax. Meron pong mga nakakalimot na magbayad. Ang alam ko, pag December earlier, may discount, pag January, may ganun. So, paano po yung hindi nakabayad ng ilang taon dahil hindi naman sila nakatira doon or nasa probinsya yung property? Meron po ba kayong penalty doon or meron po ba kayong amnesty naman? Pagdating dyan, I think kung ang nire-refer natin ang real property tax, I think ang niya hindi saklaw ng BIR, saklaw ng local government ang pagdating dyan. And I'm not sure kung nagbibigay sila ng amnesty. I think once in a while, yung konseho nila doon nagbibigay paminsan-minsan. Pero yun, kaakibat din naman natin yan na patuloy na nagbibigay tayo ng impormasyon din dyan. Oo. Kasi yun yung panahon ng bayaran ng tax Yes. ngayon, diba? So baka akala ng iba, sa BIR yun, pero sa LGU po yun. Yes, sa LGU yun. At least Ayan, malinaw yan. yan ang ibang nagkakalituhan din na akala nila sa amin yan, pero sa totoo, sa iba. So sir, itinatag din po ng BIR yung Run After Fake Transactions o task force. Ano po yung layunin nito at ano po yung aasahan ng ating taxpayers mula dito? So itong Run After Fake Transactions, ito na yung nasabi natin kanina na ghost receipts, ito yung yung mga scrupulous na mga negosyante na ang totoong negosyo lang nila ay magbenta ng resibo. Wala silang produkto o totoong serbisyo na ibinibigay kundi yung resibo lamang. Ang mga customers nila dito ay itong mga negosyante na bumibili ng mga resibo na to para gamitin na fictitious transaction para pang suporta na kunyari meron silang expenses na to. At ang layunin na to ay mapababa ang kanilang buwis na babayaran. So, tinatag natin ito yan dahil mahigit 20 years na ito in existence and hindi na-address, kaya naman ang laki ng VAT gap ng hinaharap natin dahil isa yan sa isang napakalaking problema. Kaya nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na mahuli ito ay sinigurado agad natin na mahuli at makasuhan. At ngayon, ongoing nga ang audit natin sa mga gumagamit nitong fake receipts na to. Kaya ang maaasahan ng ating mga kababayan, patuloy pa rin ang pagtutok natin sa mga ghost receipts na ito. At ang inaasahan din natin, may mapafile na hopefully ang Department of Justice sa mga sinampa nating kaso. At may nakalinya na ulit kami ng mga maraming kakasuhan pa dahil ginawa lang natin yung audit process, pero ngayon sunod-sunod na yung pagsasampa natin ng kaso laban dito sa mga bumibili ng peking resibo. Kaya kung ginawa nyo to, pwedeng magbayad na lang kayo ng tama, pero nakita rin naman natin na nag-improve especially doon sa VAT, marami nang hindi gumagamit ng mga peking resibo. Kadalasan, sir, anong sector or industry yung gumagamit nito mga peking resibo? Madami. Wala kang ma-pinpoint na specific industry. Lahat may sa construction, sa mga restaurants, kumpleto ang lahat. Kaya makikita rin natin yung nahuli natin na pagawaan ng peking resibo na to. Daan-daan yung korporasyon. Dahil bawat industriya meron yan. Pero yun na yung dati na pag-usapan natin noon, yung tungkol dun sa official receipt, tapos invoice na. So, Yes. nakapag-comply na po ba lahat? Wala na silang mga backlog ng mga... Sabi nyo kasi pwede namang gamitin pa yung dating resibo, pero dapat magpa-imprenta na ng nakalagay na invoice. Ngayon, binubura lang, tapos Ngayon, nagtatatak na. Ang ginawa natin dahil maraming nag-request na gusto nila maubos na yung dahil na-imprenta na nila yung official receipts. So pinagbigyan natin yan para ma-accommodate lahat ng mga request. So ngayon, pwedeng gamitin lahat ng mga official receipts at ubusin yan. Ang kinakailangan lang, dapat tapos na yung rules natin dyan. Dapat na-rehistro na nila sa amin yung mga existing nilang official receipts at dapat ma-cancel lang yun at matatakan ng invoice. So pero pwede hanggat maubos yung na-imprenta na. Basta hindi peke. Basta hindi peke. Oo. Okay. Ayun.
Sige, ikaw ano? Ako ba? Ano ba? Paano po ba natutukoy daw yung fake receipt? Kasi alam natin may mga numbers dapat, may certain information na naka-imprenta dyan. Pero syempre, nandito na tayo sa yung makabagong panahon. So paano natin malalaman ko ano yung peke sa hindi? Unang-una, isang malaking dahil minsan ang kakontrata mo, kunyari, ABC Corporation ang kakontrata mo. Pero ang ibibigay sa yung resibo, XYZ Corporation. That alone, malaking indication. Yung bakit mo ko binibigyan ng ibang resibo, ABC Corporation ka. Tapos, isa pang indication yan, halatang halata rin naman dahil ano yung proof of payment mo kung sabihin mo ang resibong nakasulat ay 1 milyon. Wala ka namang binayaran ng 1 milyon eh. Kaya ngayon na sinasabi natin na halatang halata naman na talagang fake transaction to dahil ang singilan nila dyan, yung nagnenegosyo ng fake receipts, ang sinisingil lang dyan, certain percentage kung ano yung nakasulat doon sa resibo eh. So, kung binayaran mo yan, at tama naman kung saan nakaano yan, most likely okay yan, basta makikita mo naman kung BIR registered yung invoice eh. So, BIR registered yung invoice mo, ang binayaran mo, yung totoong korporasyon, at kung magkano yung nakasulat doon, yun ang totoo mong binayaran, okay na, medyo at least alam mo na totoo yung transaction. Pero alam naman natin, karamihan ng mga nahuli natin dito ay iba yung resibo sa binayaran mo at far less than the amount indicated in the invoice. Yung binayaran mo, again, mga 2% lang yung binayaran mo doon dahil binili mo lang naman talaga yung resibo. So hindi pala yung receipt itself. Pwedeng totoong resibo Pwedeng siya, totoo yung resibo. pero yung ang pineke is kung paano siya ginamit. Yes, kaya nga ang ginagawa natin ghost receipts. Dahil itong mga resibo na to ay lehitimo in the sense na rehistrado yung korporasyon, rehistrado yung resibo, pero walang transaction, walang underlying transaction. So sir, bukod po dun sa mga nabanggit niyo, ano pa po yung aasahan ng ating mga kababayan mula sa BIR ngayong taon para masabi na this is where your taxes go? Well, again, ang maaasahan natin sa BIR ay yung pinaigting na digital transformation dahil nakatutok ang aming ahensya pagdating dito dahil ito ang nakikita talaga namin na solusyon para mas mabigyan pa ng magandang serbisyo ang ating mga kababayan. And of course, yan din naman ang alam natin na direksyon ng ating mahal na Pangulo to digitalize government agencies. So, siniseryoso po natin yan dahil gusto natin din maibahagi yan at ma-accomplish natin yan. At isa pa, ngayon, dahil laganap rin, nakalimutan kong sabihin yung tututukan pa nating isa pang industriya na malaki ay itong mga online transactions. Kaya naman dahil nung latter part ng 2024, dyan lang naman natin naumpisahan ang withholding tax sa mga online sellers. So yan, ngayon, taon na to, mas tututukan pa natin yan dahil last year nga lang naman nasimulan yan. So ngayon, papasok, makikita natin ang kabuuan ng transaksyon na nagaganap sa online at tututukan natin yan. Kaya lahat ng mga nagbebenta online, ang lalaki niyan, yung iba bilyon-bilyon ang kinikita. At yung mga content creators. Yes, marami talaga. Kaya naman, sana yung mga ibang maliliit, kasi minsan nauunang nagre-react yung mga maliliit na online sellers at yung mga maliliit na content creators, sila yung nagre-react. Pero sa totoo lang, hindi naman po kayo ang napupuntirya dito. Ang napupuntirya, kaya nga doon sa withholding, naglagay po tayo ng threshold na mababa lang. So kung kunyari mababa ang kinikita nyo, hindi kayo saklaw nito. Kaya wala po tayo dapat ikabahala dito dahil tandaan ninyo, maraming online sellers ang kumikita ng bilyon-bilyon na hindi nagre-report ng tama. Yan ang gusto nating ma-capture. At gusto rin naman natin na maging patas ang treatment natin dahil yung mga nasa traditional brick-and-mortar stores ay nagre-register at nagbabayad ng tamang buwis. Ngayon, mas laganap, mas maraming nagpupunta dito sa online. So, ibig sabihin lang yan, gusto lang natin na level ang playing field at magbayad lahat ng tamang buwis. Alright. Maraming salamat po sa mga ibinahagi ninyong impormasyon sa amin ngayong araw, Commissioner Jung. Hindi matatawaran ng mga pagsisikap ng Bureau of Internal Revenue para maabot ang target na tax collection kada taon. Dito sa Mission to Accomplish, Com Jun, ano po yung mga nais nyong maisakatuparan pa, not just this year, pero in the coming years, in terms of achieving the targets of the Bureau?
again, maaasahan natin at gagawin pa natin yung itong digital transformation. Again, hindi lang naman ngayong taon, kundi patuloy ang gagawin natin dyan dahil gusto natin bago matapos ang 2028 ay makapag-turnover tayo ng institutional changes. Dahil nakikita rin naman natin ang nangyayari minsan sa isang ahensya ay mga reforms na hindi naglalast yung mga reforms dahil hindi institutional changes ang nagaganap. So ngayon ang tinututukan natin ay mga institutional changes na kahit sino pa man ang nakaupo sa BIR ay ito na yung magiging proseso, mas mabilis, mas transparent, lesser interaction sa ating mga tao at yan, mababawasan ang kasi pagka binawasan mo ang discretion, binawasan mo ang mga interaction, mas magiging maayos ang pagpapalakad at ma-address din ang corruption. So, yan ang mga ginagawa natin at patuloy na gagawin din natin yan, yung mga especially sa integrity and professionalism of the institution. So, makakaasa kayo na patuloy kada taon makikita natin ang improvements na magaganap sa BIR. Okay, maraming salamat pong muli sa inyong oras, BIR Commissioner Romeo Jun Lumagi Jr. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.